Ang kooperatiba ng mga mangingisda sa malayong isla ng Surigao del Norte na dating umaasa lang sa simpleng pagproseso ng isda, ngayon gumagawa na ng mas maraming produkto dahil sa solar photovoltaic system na nakapagbibigay sa kanila ng kuryente. Umangat ang kabuhayan at umusbong ang pag-asa ng buong komunidad. Isa't kalahating oras mula sa bayan ng Del Carmen sa isla ng Siargao, Surigao del Norte, matatagpuan ang Halian Island. Isang islang sagana sa ganda, ngunit kapos sa kuryente. 2 gabi lamang kada linggo, mula alas 6 hanggang alas 9, tumatakbo ang generator ng barangay. Limitado lang ang gamit nila nito para makatipid sa krudo. Samantalang ang kanilang tubig, kailangan munang pakuluan bago inumin o kaya na may bilhin sa karatig isla ng Dinagat at Surigao. Yung isla namin, ang dami ng tao dito, hindi na safe yung tubig namin. Pag malaki ang alon, kaya kami magtawid. Pero tatawidin rin namin kasi yung mga anak namin, hindi namin painumin ng tubig dito. Dahil itinatawid pa ng dagat ang kanilang inuming tubig, triple ang nagiging gastos ng mga residente. Ang 35 pesos na galon, 75 pesos na pagdating sa kanila. Pero hindi lang mahal na gastusin ang problema dahil sa kawalan ng malinis na inuming tubig. Bagay na malungkot na natuklasan ni Ana. 3 taon na ang nakararaan. Noon po, nung nag-iigib pa lang po kami doon, sabi malinis. Kala ko po sure na malinis po talaga. Year 2023, nag-LBE, 2 kami ng anak ko po. Yung anak ko po, mahina yung immune system, hindi po talaga naka-survive. Kinabukasan po, wala na po. Amoebiasis ang itinuturong dahilan ng pagkamatay ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Isang impeksyon na nakukuha mula sa kontaminadong tubig. Talagang nagsisisi ako. Buti pa siguro, nag-iinit na lang po ako ng tubig yung galing dito. Kasi noon pinapakuluan mo na bago pinapainom sa anak po namin. Mabuti na lamang at noong sumunod na taon na kapag kayo ang naghiusang gagmayang ng mangingisda sa Halian Cooperative o nagmahal ng sarili nilang water refilling station kasama ang isang fish processing facility. When we started the program, the idea was to understand how we could sustain the products of Halian Island to be able to support them on times that they could not go out to fish. So how do you do the target product development without the presence of a viable water source? That's why the 2 projects were established. At para masigurong tuloy-tuloy ang operasyon ng kanilang fish processing facility at water filtration system, dinala ng Juan Meralco Foundation sa kanilang isla at sa pasilidad ang solar photovoltaic system sa pamamagitan ng kanilang Agriculture and Livelihood Electrification Program. Yung site natin sa Halian, yun yung pinaka-template ng last mile communities dito sa Pilipinas. Off-grid area siya, so hindi siya abot ng kuryente. Binibigyan natin ng power provision yung mga off-grid areas. Most especially yung agriculture and livelihood facilities. Nang sa ganun, mas mapa-improve natin yung productivity nila in terms of yield, in terms of efficiency, and in terms of income eventually. Dahil meron na silang maaasahang solar-powered facility, sila na mismo ang nagtitinda ng mura at malinis na inuming tubig sa kanilang isla. Buwan-buwan po ititest para at least ma-secure po kami ng mga parents na safe po inumin ng mga bata po. Magaan na ang paggamit nila ng tubig. Ngayon, makabili na sila ng tubig at saka yung mga pangunahing gamit sa pamilya nila tulad ng mga sabon, mga gatas. 25 lang yung tubig namin dito. May 50 pesos na sila pang bilis at ibang kailanganin nila sa bahay.
Noon po is malaki po yung gastos. Tarang bibili ka po ng ice. Tapos sabi, oy, kaya nyo ng 200 bottles. Hindi po kasi wala kaming pag-aanuhan ng isda. Hindi kagaya ngayon po na may freezer na may talagang source na kami po ng yelo po. O kahit magkanong 300 order pa yan, kaya po namin lulutuin or ipaprocess po. Dahil may solar na, nagkaroon pa sila ng ibang pinagkakakitaan. Maliban sa pagtitinda ng yelo, ay nag-umpisa na rin sila ng negosyong piso Wi-Fi. Lumaki po yung facilities namin. Marami po kaming magagawa ng mga product para po hindi lang po kami or mga ibang nanay, ilang po lang mga nanay nagtatrabaho doon, kundi po mga ibang parents po or mga nanay po na wala pong trabaho. May mga kita din po sila. Maaari talaga nating matransform ang buhay ng isang komunidad kung sama-sama ang iba't ibang organisasyon gamit ang kanilang core competencies. I think na-shape yung aming DNA sa One Meralco Foundation. Kahit gaano ka pa kalayo, ay dapat marating ka namin dahil kinakailangan mo ng liwanag. Salamat po. Talagang napakalaking tulong po dito sa amin, sa organization po sa Nagmahal. Di lang po dun sa mga tao po dito na kumukuha po ng malinis na tubig. Nagpapasalamat po talaga kami na may mga Good Samaritan po na like One Meralco, tumulong po talaga sa amin. Ang pagkakaroon ng mas maayos, tuloy-tuloy at sustainable na pinagkakakitaan ay hindi lang basta kaginhawaan. Ito ay mahalagang pundasyon para mabuhay ng may dignidad, magkaroon ng mga oportunidad at umunlad ang bawat komunidad.